Ang biyahe ni Maximilian sa Pilipinas. Ang neon na nagbago ng pananaw. Ako si Maximilian Bager, 35 taong gulang, isang freelance journalist mula sa Berlin. Matagal ko nang isinusulat ang tungkol sa kultura ng lungsod at paglalakbay sa loob ng 9 na taon. Nakapagmaneho ako sa mga underground club sa Kreuzberg, nakatayo na ako at pinanood ang graffiti sa dating Berlin Wall, at nakapagsulat ako ng isang 7 pahinang artikulo tungkol sa techno music na tinawag kong ang tahimik na sining na umaalingaw-ngaw. Ipinagmamalaki ko ang aking panlasa at sigurado akong alam ko ang tunay na nightlife. Kaya, nang utusan ako ng editorial board na lumipad sa Maynila sa loob ng 3 araw upang sumulat ng isang kolumna, bakit patuloy na dinadayo ng mga turista ang Malate? Natawa ako sa loob ko. Ang Malate, na puno lang ng mga beer bar, pink na neon, murang serbesa at naglalasing na mga turista. Agad akong sumagot sa email. Pwede, pero may bago akong mungkahi. Gusto kong isulat kung bakit mas mahusay ang Berlin kaysa sa Malate ng 1,000 beses. Sumagot ang editorial board, isulat mo ang gusto mo, pero ipadala mo sa loob ng 70 taong oras pagkatapos mong bumalik. Ngumisi ako. Ang 70 taong oras ay sapat na upang patunayan na tama ako. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport dakong 4 ng madaling araw. Lumabas ako ng gate na may pakiramdam ng pagiging nakatataas. Malaki nga ang paliparan, ngunit napakaliwanag ng ilaw, hindi ko mabasa ang mga karatula sa Filipino at umaalimpuyo ang amoy ng piniritong pagkain na nakasusulasok sa ilong. Kinuha ko ang telepono ko at kinuhanan ng larawan ang karatula na "Mabuhay sa Pilipinas" at nag-type ng caption sa isip ko, "Maligayang pagdating sa lupain ng neon na walang panlasa." Habang naghihintay ng bagahe, binuksan ko ang laptop ko at sinimulang i-type ang unang paragraph ng artikulo. Ang pink na neon light sa Malate ay hindi sining. Ito ay prostitusyon na pinapaganda lang ng murang LED. Hindi pa ako nakatatapos ng 10 pangungusap, dumating na ang suitcase ko. Isinara ko ang laptop, isinilid sa backpack at lumabas para sumakay ng taxi. Hindi marunong mag-Ingles, nang matino ang driver ng taxi. Itinuro ko sa phone ko ang mapa papunta sa hotel malapit sa Makati. Tumango siya at humakbang sa accelerator. Humagibis ang sasakyan papalabas ng paliparan sa bilis na hindi ako sanay. Mabilis na dumaraan sa bintana ang mga streetlight na kulay kahel at pink. Tumingin ako sa labas at umiling. Hindi ito lungsod, isa itong amusement park para sa mga taong walang panlasa. Dumating ako sa hotel hating gabi na. Nag-check-in ako sa isang kwarto na nagkakahalaga ng 4,000 peso kada gabi, ngunit amoy lumang sigarilyo ang elevator. Inihagis ko ang backpack sa kama, binuksan ang laptop para magpatuloy sa pagsulat. Blanko ang screen. Hinalughog ko ang backpack ko, wala ang laptop. Naalala ko na isinilid ko ito habang naghihintay ng bagahe. Tumakbo ako pabalik sa lobby. Tinanong ang receptionist. Tinanong ang taxi driver na nakaparada pa sa labas, walang nakakita. Tumawag ako sa paliparan at sinabi ng opisyal na kailangan kong magulat ng nawawalang gamit sa lost and found counter sa loob ng 24 oras. Tiningnan ko ang relo ko. Tone ng madaling araw. Kailangan kong ipadala ang artikulo sa loob ng 70 oras. Nasa laptop na iyon ang lahat ng file, ang aking mga tala, mga larawan, ang natapos na draft na isinulat ko nang may kumpiyansa na babagsakin ko ang nightlife ng Pilipinas. Kung wala ang laptop, wala akong ebidensya, wala akong trabaho, wala akong pera, at ang pinakamasama sa lahat, kailangan kong manatili rito nang hindi bababa sa 3 araw. Nakatayo ako sa labas ng hotel. Ang pink na neon light mula sa karatula ng katabing inn ay sumasalamin sa basang semento. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng 4 na flash ng ilaw. Kinuha ko ang telepono ko at nag-type ng mensahe sa boss ko, "Good flight, lost laptop, kailangang manatili ng 3 araw." Agad siyang sumagot, "Walang problema. Palawigin ang deadline sa loob ng 72 oras simula ngayon, ngunit mas matindi ang artikulo." Tiningnan ko muli ang pink na neon light at bumulong sa sarili. Sige, sa loob ng 3 araw na ito, patutunayan ko sa mundo kung gaano kalala ang lugar na ito. Wala akong kamalay-malay na sa loob ng susunod na 72 oras, magbabago ang kahulugan ng ilaw na iyon habang buhay.
Unang araw sa Maynila, nagising ako ng 7 ng umaga sa malakas na ingay ng trapiko mula sa EDSA. Sumasakit ang mata ko sa sikat ng araw na tumatagos sa manipis na kurtina. Binuksan ko ang phone ko at sinuri muli ang email ng boss ko. Max, huwag mong kalimutang kuhanan ng maraming larawan ang mga beer bar. Gusto kong pink ang buong first page. Ngumisi ako at sumagot, ihanda mo na ang first page, boss. Handaga ko. Naligo ako at nagbihis. Itim na t-shirt, jeans, at malinis na puting sneakers ang paboritong suotin ng mga taga-Berlin sa club. Pagbaba ko sa lobby, ngumiti ang receptionist at nagsabing, magandang umaga sir. Tumango ako nang hindi sumasagot. Sumakay ako ng taxi papunta sa paliparan. Kailangan kong magulat muna ng nawawalang gamit. Nakababaliw ang trapiko. Ang mga motorsiklo ay nagsisingit tulad ng mga langgam. Ang mga pink at berdeng jeepney ay biglang humaharang, kaya gusto kong agawin ang manibela sa driver. Nagbuntong hininga ako. Hindi ito trapiko, ito ay digmaan. Dumating ako sa paliparan bandang 10 ng umaga. Agad akong dumiretso sa lost and found counter. Ngumiti ang isang opisyal na babae na nakauniforme ng mapusyaw na asul. Magandang umaga po. May nawawala po ba? Ipinaliwanag ko sa Ingles na ito ay isang gray MacBook na may Berlin sticker sa likod. Tumango siya at may tinype sa computer. Sandali po, bagong update lang po ng system ngayong umaga. Naghintay ako ng 15 minuto. Inabot niya sa akin ang isang papel para punan, pangalan, apelido, address, email, numero ng telepono. Nang matapos ako, ngumiti siya muli. Kung makita po namin, tatawagan po namin kayo sa loob ng 24 oras. Nagtanong ako, may CCTV ba? Agad siyang sumagot, opo, mahigit 8,000 kamera po, sakop ang lahat ng sulok. Tumaas ang kilay ko, 8,000, sa Berlin Airport, 3,000 lang. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba, ngunit hindi pa rin ako sumusuko. Umalis ako sa counter at nagutom. Naglakad ako papunta sa food zone. Umaalimpuyo ang amoy ng sinigang. Tiningnan ko ang presyo, rice meal sa halagang 50 piso. Nag-order ako ng adobo rice na may fried egg. Napapaiyak ako sa anghang, ngunit nakakagulat na masarap ito at naubos ko ang buong plato. Kinuha ko ang phone ko at nag-type ng caption sa isip ko. Murang street food, ngunit tinatanggap ng mga taong walang panlasa. 14. Sumakay ako ng LRT papunta sa Quiapo. Sinabi sa akin ng isang journalist friend sa Berlin na kung gusto kong makita ang nightlife ng Maynila, magsimula ako sa Quiapo pagsapit ng gabi. Pagbaba ko sa istasyon ng Quiapo bandang 16:07, mainit pa rin ang araw kaya basa ang t-shirt ko. Puno ng mga estudyante na nakauniforme ang kalye. Nakahanay ang mga murang tindahan ng damit. Dala-dala ng mga tao ang mga malalaking bag at nakikipagtawaran. Nagdaan ako sa isang coffee shop na puno ng tao. Lahat ay may hawak na phone at kumukuha ng larawan ng tasa ng kape na may cartoon design. Umiling ako. Patay na ang tunay na kultura ng kape. Humanap ako ng puesto sa isang maliit na coffee shop na may pangalang Kape ni Manong. Ang may-ari ay isang lalaking nasa 50s na nakangiti. Hot o cold espresso, sir? Nag-order ako ng hot. Ipinaghain niya ako sa isang simpleng paper cup. Ngunit nakakagulat ang bango. Nagtanong ako sa Ingles, bakit ka nagtayo ng tindahan dito? Sumagot siya ng nakangiti. Dati akong bank employee. Nag-resign ako para magtayo ng coffee shop dahil gusto kong magkaroon ng pahingahan ang mga tao sa gabi. Tumaas ang kilay ko. Bank employee na nag-resign para magtayo ng coffee shop? Walang gumagawa niyan sa Berlin. Takot doon ang lahat na mawalan ng trabaho. Nagbayad ako ng 4 na piso at lumabas. Palubog na ang araw. Sumasalamin ang kulay kahel na ilaw sa mga matataas na gusali. Kinuha ko ang kamera ko para kunan ng larawan, ngunit naramdaman ko na napakaganda ng ilaw para sa isang lungsod na sisiraan ko. Lumalim ang gabi. Naglakad ako papunta sa poblasyon, Makati, ayon sa mapa. Ito ang simula ng nightlife na balak kong ibagsak. Maliwanag ang pink at asul na neon light. Malakas ang tugtog mula sa lahat ng bar. Ang mga lasing na turistang kanluranin ay nakasuot ng sando. Nagdaan ako sa isang bar kung saan nakatayo ang mga Filipina at nag-aanyaya ng mga customer. Kinuha ko ang kamera ko at nag-type sa phone notes. Ebidensya. 1.
prostitution na ginawang masaya ng mga makukulay na ilaw. Nagpatuloy ako sa paglalakad at nakakita ako ng street food stall. Nakasulat sa karatula ang Pancit Canton with fresh hipon. Nakakagutom ang bango. Nag-order ako ng isa. Ngumiti ang vendor na babae. Saan po kayo galing? Sumagot ako, Germany. Agad siyang nagsalita. Masarap ang German beer pero mas masarap ang Pancit Canton. Napatawa ako ng hindi sinasadya. Pagkatapos kong kumain, nagpatuloy ako sa paglalakad at nakakita ng isang grupo ng mga kabataan na sumasayaw sa harap ng isang convenience store. Ang tugtog ay Pinoy pop na hinaluan ng EDM. Nakakatuwa ang ritmo kaya't hindi ko sinasadyang ikinilos ang paa ko. Isang babae ang lumapit at nagtanong, "Pwedeng sumayaw kasama ka, kuya?" Tumanggi ako, ngunit ngumiti siya at nagpatuloy sa pagsayaw. Hindi nagalit. Tumayo ako at nagmasid ng sandali at nakaramdam ako ng kakaiba. Bakit walang lasing? Bakit walang nag-aaway? Bakit lahat ay mukhang masaya nang hindi kailangang malasing? Bumalik ako sa hotel hating gabi na. Sinuri ko ang email ko, wala pang balita mula sa Lost and Found. Binuksan ko ang notes na sinulat ko. Ang unang paragraph ay, "Ang pink na neon light sa Malate ay hindi sining." Ngunit nang basahin ko ito, nakaramdam ako ng kakaiba. Ang pink na ilaw sa poblasyon kagabi ay hindi kasing nakakasuklam gaya ng inakala ko. Burahin ko ang pangungusap na iyon at nag-type ng bago. Masyado pang maaga para humusga sa unang gabi sa Maynila. Hindi ko namalayan na ito ang unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon na nag-alinlangan ako na isulat ang salitang masama. Unquote. Listan, unquestion. Ikalawang araw. Nagising ako sa tunog ng notification ng telepono. Mensahe mula sa Lost and Found. Hindi pa po namin nahahanap ang laptop ngunit sinusuri pa namin ang dagdag na CCTV. Maghintay po muli sa loob ng 24 oras. Nagbuntong hininga ako. May 50 oras na lang ako. Bumaba ako sa lobby ng hotel. Ngumiti ang parehong receptionist. "Magandang umaga po. Saan po kayo pupunta ngayon?" Sumagot ako ng maikli, "Cebu." Tumango siya at tumawag ng taxi para sa akin. Nagtanong ang driver, "Diretso po sa Cebu Airport?" Tumango ako. Umalis ang sasakyan sa Maynila, tumagal ng 2 oras. Habang nagmamaneho, tumingin ako sa labas ng bintana. Isang malaking billboard ang nakasulat, "Mactan Strip, the world's most famous beach nightlife." Kinuha ko ang kamera ko at nag-type ng note. Malaking ebidensya ang paparating. Dumating ako sa Mactan, Cebu bandang 15:04. Napakainit ng araw kaya't sumasalamin sa kalsada ang sikat ng araw. Nagdiretso ako sa Mactan Strip. Tahimik pa ito sa umaga, ngunit ang mga pink at asul na neon light ay nakahanay sa magkabilang gilid ng kalsada. Nagdaan ako sa isang bar na hindi pa bukas. Isang Filipina ang nakaupo sa labas at naninigarilyo. Kinuha ko ang kamera ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. "Kinukunan mo ba ng larawan? Maganda ba?" Nagulat ako kaya't natigilan ako sa pagpindot ng shutter. Nagpatuloy ako sa paglalakad at nakakita ng isang go-go bar na may neon sign kahit umaga. Matagal akong tumayo at kumukuha ng larawan hanggang sa lumabas ang may-ari. "Pasok po kayo sa loob, hindi pa bukas, pero libreng tingnan." Tumanggi ako at nagmadaling umalis, ngunit nakaramdam ako ng kakaiba. Bakit walang nangiinsulto sa akin sa pagkuha ng larawan? Naghanap ako ng pwesto para kumain sa isang seafood restaurant sa tabi ng dagat. Nag-order ako ng kinilaw na tanige. Maanghang at maasim ang lasa, ngunit naubos ko ang buong plato. Nagtanong sa akin ang may-ari na isang lalaking nasa 60s. "Saan po kayo galing?" "Germany." "Ang German beer. Gusto ko, pero mas mura ang San Miguel dito." Napatawa ako ng hindi sinasadya. Pagkatapos kong kumain, naglakad ako papunta sa dalampasigan. Puting buhangin, malinaw na tubig, ngunit puno ng mga turistang Russian na nakasuot ng pang-itaas lang. Kumuha ako ng larawan at nag-type ng note. Magandang beach na sinira ng mga murang turista. Paglubog ng araw, bumalik ako sa Mactan Strip. Nagbago na ang kalsada. Maliwanag ang neon light, malakas ang tugtog, nagsisiksikan ang mga tao. Nagdaan ako sa isang bar kung saan may mga Filipinang sumasayaw sa mesa. Kinuha ko ang kamera ko, ngunit sa pagkakataong ito,
nanginginig ang kamay ko. Nakita ko ang isang batang babae, wala pang 18, na nakangiting sumasayaw, ngunit may bakas ng pagod. Hindi ko ma-press ang shutter. Lumayo ako sa ibang zone at nakakita ng isang night market, walang beer bar dito. Puno lang ng mga food stall, tindahan ng damit, at souvenir shop. May band na tumutugtog ng Pinoy reggae na may halong folk music. Ang mga Filipino ay nakaupo at kumakain sa sahig. Tumayo ako at nagmasid. Isang batang lalaki ang lumapit at nagtanong, "Kuya, saan ka galing?" "Germany." Ngumiti siya. "Gusto ko ang German soccer. Magaling ang Yellow Tigers." Ngumiti ako nang hindi ko namamalayan. Bumili ako ng buko juice, umupo, at pinanood ang mga taong dumaraan. May isang maliit na parade ng mga LGBTQ+ na nakasuot ng damit na may kulay bahaghari. Walang tumitingin ng kakaiba, walang tumatawa, lahat ay nakangiti. Naramdaman kong kakaiba, may mga beer bar at rainbow parade dito. May mga lasing na turista at pamilya na kumakain. Hindi lang ito murang nightlife, isa itong lungsod na tumatanggap sa lahat. Bumalik ako sa hotel bandang tonong madaling araw. Sinuri ko ang email ko, wala pa ring balita mula sa Lost and Found. Binuksan ko ang notes na sinulat ko. Ang unang paragraph na isinulat ko noon, ang pink na neon light sa Malate ay hindi sining. Binura ko itong muli at nag-type ng bago. Ang Cebu ay hindi lang beer bar. Isa itong lungsod kung saan pinoprotektahan ng mga makukulay na ilaw ang pagkakaiba-iba. Nagulat ako sa sarili ko sa pagbabasa nito. Nagbabago ba ako? Isinara ko ang phone, tumingin sa labas ng bintana. Ang pink na neon light mula sa katabing inn ay sumasalamin sa basang semento. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakainsulto. Mukha itong mainit. Nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Nananaginip na dinadala ako ng pink na ilaw na iyon sa isang lugar na hindi ko kailanman inakala na pupuntahan ko. Ikatlong araw, nagising ako sa tunog ng telepono. Isang numero mula sa NAIA. "Hello, kayo po ba si Sir Maximilian? Nakita na po namin ang laptop ninyo." Halos tumalon ako sa kama. "Talaga? Saan?" Tumawa ng mahina ang opisyal. "Nasa Lost and Found counter po. Pwede na po kayong pumunta. Hinihintay po namin kayo." Naligo ako at nagbihis ng pinakamabilis sa buhay ko. Tumawag ng taxi papunta sa paliparan. Habang nasa biyahe, binuksan ko ang notes sa phone ko. Ang paragraph na sinulat ko kagabi ay naroon pa rin. Ang Cebu ay hindi lang beer bar, isa itong lungsod kung saan pinoprotektahan ng mga makukulay na ilaw ang pagkakaiba-iba. Nagulat pa rin ako sa sarili ko. Dumating ako sa paliparan ng 9 ko ng umaga. Tumakbo ako papunta sa counter. Ngumiti ng malaki ang parehong opisyal at inabot sa akin ang laptop. Gray MacBook po na may Berlin sticker. Tama po ba? Mabilis akong tumango at binuksan agad ang laptop. Kumpleto ang lahat ng file. Nagtanong ako, "Paano ninyo nakita?" Detalyado niyang ipinaliwanag. "Kahapon po, may isang Pilipinong turista ang nakapulot sa baggage claim area. Binuksan niya po ang laptop at nakita niya ang pangalan ninyo sa mga file sa Ingles, kaya dinala po niya sa counter. Sinuri namin ang CCTV at nakita po namin na nahulog ninyo ito habang kinukuha ninyo ang bagahe." Nagulat ako. Isang Pilipino na hindi ko kilala na binuksan ang laptop ko, nakita ang file na isinusulat ko na sinisiraan ang kanilang bansa, ngunit ibinalik pa rin ito. Nagtanong ako, "Hindi po ba niya binasa?" Tumawa ang opisyal. "Binuksan po niya, pero nakita niyang trabaho ninyo iyon, kaya sinabi niya na ito ay pag-aari ng iba, kailangang isauli." Tumayo ako ng tahimik. Pag-aari ng iba, kailangang isauli. Isang simpleng pangungusap, ngunit bakit napakabigat? Paulit-ulit akong nagpasalamat sa kanya. Umalis ako sa counter, binuksan ang laptop, at tiningnan ang lumang file ng artikulo. Ang unang paragraph ay naroon pa rin. Ang pink na neon light sa Malate ay hindi sining. Ito ay prostitution. Burahin ko ang lahat. At nagsimulang mag-type muli. Ngunit sa pagkakataong ito, nanginginig ang kamay ko. Sumakay ako ng LRT pabalik sa lungsod. Habang nasa biyahe, binuksan ko ang Facebook ng NAIA. Nakita ko ang post kagabi. Ngayon, isinauli namin ang nawawalang gamit sa isang German national, isang laptop. Salamat sa mabait na turista na nagsauli.
Puno ng comments. Ang mga Pilipino ang pinakamabait sa mundo. Sana po ay masaya siya. Laging nakangiti ang Pilipinas. Nagluha ang mata ko sa pagbabasa. Akala ko noon, ang laging nakangiti ang Pilipinas ay isa lang tourism slogan. Ngunit ngayon, ito ay totoo. Bumaba ako sa istasyon ng EDSA at naglakad papunta sa kape ni Manong na pinuntahan ko noong unang araw. Naalala ako ng may-ari. "Bumalik ka, sir." Ngumiti ako. "Hot espresso pa rin po ngayon." Ipinagtimpla niya ako at nagtanong, "Tapos na ba ang artikulo mo?" Nagulat ako. "Paano mo nalaman?" Ngumiti siya. Nakita-kitang nagtatype araw-araw, kaya nahulaan ko. Tumahimik ako ng sandali at nagtanong sa kanya, "Ano sa tingin mo ang nightlife ng Maynila?" Tumawa siya. "Parang buhay po. May masama, may mabuti. Pero sa huli, pinipili ng mga tao dito na ngumiti sa isa't isa." Humigop ako ng kape. Mapait ang lasa, ngunit mabango, tulad ng katotohanan na hinaharap ko. Hapon na. Pumunta ako sa Binondo Chinatown, ang pinakamalaking night market sa Maynila. Walang beer bar dito, walang mga babae na sumasayaw sa mesa. Puno lang ng amoy ng pagkain, tunog ng mga vendor na nag-aanyaya ng customer ng may kabaitan. Nagdaan ako sa mga stall ng hopia, kikiam at fresh fruit. Lahat ay nakangiti sa akin, kahit na isa akong dayuhan. Bumili ako ng siopaw. Nagtanong ang vendor na babae, "Maanghang ba?" Sumagot ako, "Konting anghang." Nagdagdag siya ng sili at ngumiti. "Mahilig ba sa anghang ang mga German?" Tumawa ako. "Hindi ko alam, pero ngayon, gusto ko na." Naglakad ako, kumakain. Nakakita ako ng isang grupo ng mga kabataan na kumukuha ng larawan ng neon light. Sumasalamin ang pink at asul na ilaw sa basang semento. Kinuha ko ang kamera ko. Sa pagkakataong ito, hindi para manira, kundi para kunin ang kagandahan. Kagabihan, bumalik ako sa hotel, binuksan ang laptop, blanko ang file ng artikulo. Nagtype ako ng bagong pangalan. "Bakit dapat matuto ang Berlin?" Mula sa Maynila. Nakatapos ako ng 3 paragraph at huminto. Hindi pa ako handa. Mayroon pa akong kailangang makita. Isinara ko ang laptop, tumingin sa labas ng bintana. Ang pink na neon light mula sa katabing karatula. Sa pagkakataong ito, hindi na ito simbolo ng murang nightlife. Ito ay simbolo ng init. Nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Nananaginip na dinadala ako ng ilaw na iyon sa isang lugar na hindi ko kailanman inakala na mamahalin ko. Ika-4 na araw. Nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Gumaan ang loob ko, para bang may bigat na nawala. Binuksan ko ang phone ko at sinuri ang email. May isa pang mensahe mula sa boss ko. "Max, wala pa rin ang artikulo. Huwag mong kalimutan ang deadline." Sumagot ako ng maikli. Nagsusulat po ako, pero baka magbago ng kaunti ang nilalaman. Bumaba ako sa lobby. Ngumiti ang parehong receptionist. "Saan po kayo pupunta ngayon?" Sumagot ako, "Underground Club." Tumawa siya. "Ah, sa poblasyon po ba? Masaya po doon, pero ingat po sa traffic." Tumaas ang kilay ko. Kilala niya ang Underground Club? Sumakay ako ng taxi papunta sa poblasyon. Habang nasa biyahe, siksikan ang traffic. Ang mga jeepney ay biglang humaharang. Ang mga motorsiklo ay nagsisingit. Dati, sinisiraan ko ito bilang mapanganib, ngunit ngayon nakita ko ang driver ng jeepney na nagtataas ng kamay para mag-sorry sa sasakyang nasa likod niya. Nakita ko ang delivery rider na nagtataas ng kamay para magpasalamat sa sasakyang nagbigay daan. Hindi ito kaguluhan, ito ay pag-uunawaan na walang batas na nagpapatupad. Dumating ako sa poblasyon bandang 22-an. Tahimik ang kalye na ito sa umaga, ngunit sa gabi, isa itong ibang mundo. Dilim ang kulay ube at asul na neon light. Walang malaking karatula, mayroon lang maliliit na pinto na may nakasulat na The Groove, Techno Meets Pinoy Heart. Pumasok ako sa loob, madilim sa loob. Ang strobe light na puti ay tumatama sa sahig. Malakas ang techno music, ngunit hindi ito ang techno ng Berlin. Hinaluan ito ng Pinoy rock, reggae at hip-hop. Ang DJ ay isang babae na nakasuot ng t-shirt na may disenyo ng jeepney. Sumigaw siya, "Hello, Maynila." Sumagot ang buong crowd, "Hello." Napatulala ako. Walang bumabati sa DJ sa Berlin. Lahat ay sumasayaw lang.
Naglakad ako papunta sa bar. Ngumiti ng malaki ang bartender na binata. Anong gusto mong inumin, kuya? Nag-order ako ng San Miguel Pale Pilsen. Nagtanong siya, saan po kayo galing? Germany. Ngumiti siya. Gusto ko ang German beer, pero mas mura ang San Miguel. Tumawa ako ng halos maiyak. Tumayo ako at pinanood ang mga tao na sumasayaw. May mga breakdancer, may mga magkasintahan na nagyayakapan at sumasayaw, may mga trans Pinay na nakasuot ng lace dress at sumasayaw ng elegante. Walang tumitingin ng kakaiba. Walang kumukuha ng stolen shot. Lahat ay masaya lang. Umalis ako sa The Groove at pumunta sa Nectar, isa itong LGBTQ+ club. Dilim ang rainbow-colored neon light. Sa entablado, may drag queen na nag-lip sync ng OPM song na Tala. Tumawa ng malakas ang audience hanggang sa maiyak, ngunit luha iyon ng kaligayahan. Tumayo ako at nag-isip ng Berlin. May Berghain, may KitKat doon, pero dito, may puso. Umalis ako sa club ng Tre ng madaling araw. Masikip pa rin ang kalsada, may isang lugawan na bukas. Pumasok ako. Nagtanong ang may-ari, anong gusto mong kainin, kuya? Sumagot ako, lugaw na may itlog. Binigyan niya ako ng punong mangkok at nagtanong, mag-isa ka lang? Tumango ako. Ngumiti siya, ayos lang po, walang nag-iisa dito. Kinain ko ang mainit na lugaw. Simpleng lasa, ngunit bakit ito ang pinakamasarap sa buhay ko? Bumalik ako sa hotel, binuksan ang laptop. Blanko pa rin ang file ng artikulo. Nag-type ako ng bagong pangalan. Ang tunay na neon light ay hindi pink, kundi ang kulay ng pagtanggap. Nakatapos ako ng 10 paragraph at huminto. Hindi pa sapat. Mayroon pa akong kailangang makita. Nakatulog ako ng hindi ko namamalayan. Nananaginip na dinadala ako ng rainbow-colored neon light sa isang lugar na hindi ko kailanman inakala na tatawagin kong tahanan. 5 araw, nagising ako na may mas mabigat na pakiramdam, hindi dahil sa antok, kundi dahil hindi pa tapos ang file ng artikulo. Binuksan ko ang laptop, ang paragraph na sinulat ko kagabi ay naroon pa rin. Ang tunay na neon light ay hindi pink, kundi ang kulay ng pagtanggap. Binasa ko ito at muli kong binura. Binura hanggang sa maging blanco ang screen. Kinuha ko ang phone ko at sinuri ang oras. May 24 oras na lang bago ang deadline. Bumaba ako sa lobby. Ngumiti ang parehong receptionist. Saan po kayo pupunta ngayon? Sumagot ako, night market na may graffiti. Tumawa siya. Sa Escolta po ba o sa BGC? May magandang street art po doon. Nagulat ako. Graffiti? Sumakay ako ng LRT papunta sa Escolta. Pagdating ko ng 20-an, hindi lang ito isang ordinaryong market. Isa itong night playground. May mga food stall, tindahan ng damit, at isang mahabang pader na puno ng graffiti. Nagdiretso ako sa pader. Ang mga larawan ay makulay. May larawan ng jeepney na nakasuot ng sunglasses. May larawan ng araw na nakangiti. May mensahe sa Filipino na nakasulat, magmahalan tayo, gaganda ang mundo. Tumayo ako at nag-isip ng Berlin Wall. Doon, ang graffiti ay pakikipaglaban. Dito, ang graffiti ay yakap. Nagpatuloy ako sa paglalakad at nakakita ng isang grupo ng mga artista na live painting. Isang binata ang may hawak na spray can. Gusto mo bang subukan, kuya? Nagulat ako. Hindi ko pa nasubukan. Ngumiti siya. Ayos lang po, ispray mo lang ang gusto mo. Kinuha ko ang spray at gumuhit ng isang pink na kurba sa pader. Magulo, ngunit ngumiti ang bata. Ang ganda, kuya, iyan ang sarili mong neon light. Tumayo ako ng tahimik. Ang sarili kong neon light. Nagpatuloy ako sa paglalakad at nakakita ng isang maliit na entablado. May isang indie band na tumutugtog ng OPM na may nakakaakit na himig. Itinaas ng audience ang kanilang kamay at sinundan ang ritmo. Walang lasing, walang nag-aaway. Lahat ay kumakanta lang. Tumayo ako at naluluha. Akala ko noon, ang tunay na nightlife ay dapat madilim, maingay, at lasing. Ngunit dito, maliwanag, masaya, at mainit. Bumili ako ng beer sa katabing stall ng entablado at umupo sa artificial grass. Isang dalagita ang lumapit at umupo sa tabi ko. Saan po kayo galing? Germany. Ngumiti siya. Gusto ko ang German beer, pero mas mura ang San Miguel dito. Tumawa ako ng halos maiyak.
Nag-usap kami ng matagal. Siya si Nena, nagtapos ng sining mula sa UP, nagtatrabaho bilang freelance graffiti artist. Ano po sa tingin mo ang lugar na ito? Sumagot ako ng hindi nag-iisip. Hindi ito ang nightlife na alam ko, pero gusto ko. Ngumiti siya. Walang batas dito, kuya. Puso lang. Kagabihan, bumalik ako sa hotel ng 4 ng madaling araw. Blanko pa rin ang file ng artikulo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko binura. Nag-type ako ng bagong pangalan, ang dapat matutunan ng Berlin mula sa Maynila, tungkol sa neon light at sa puso. Nakatapos ako ng 20 paragraph at huminto. Hindi pa sapat, mayroon pa akong kailangang makita. Nakatulog ako nang hindi ko namamalayan, nananaginip na niyayakap ako ng pink na neon light at nagsasabing maligayang pagdating sa bahay. Ika-6 na araw, nagising ako sa tunog ng telepono. Hindi ito ang paliparan, kundi ang boss ko mula sa Berlin. Max, nasaan na ang artikulo? May 12 oras na lang. Sumagot ako ng nanginginig ang boses. Nagsusulat po ako, pero nagbago na ang nilalaman. Tumahimik ang boss ko ng 3 segundo. Paano nagbago? Huminga ako ng malalim. Hindi ko po maisulat na masama ang lugar na ito. Maisusulat ko lang po na mas mahusay ito kaysa sa inakala ko. Tumawa siya ng nakakainsulto. Na-brainwash ka na ba? Kung hindi mo ipadadala ang artikulong maninira sa Pilipinas, tatanggalin kita sa listahan ng mga freelance writer agad. Naputol ang tawag. Tumayo ako nang nanginginig sa gitna ng kwarto. Bukas ang laptop. Blanko ang file na may pangalang ang dapat matutunan ng Berlin mula sa Maynila. Ano ang pipiliin ko? Suweldo, reputasyon, o ang katotohanan na nakita ng sarili kong mga mata? Isinara ko ang laptop, inihagis sa bag, at umalis sa hotel nang walang iniisip. Sumakay ako ng LRT papunta sa istasyon ng Vito Cruz. Wala akong plano. Sinundan ko lang ang crowd. Bumaba ako sa istasyon ng Quirino at naglakad papunta sa Rizal Park pagsapit ng gabi. Walang neon light dito. Ilaw lang na kulay kahel mula sa mga street lamp. May mga taong nag-ehersisyo. May isang matandang babae na nagbebenta ng fishball na iniihaw. May isang grupo ng mga bata na nagha-hip-hop. Tumayo ako at pinanood ang mga bata na sumasayaw ng may malalaking ngiti. Isang lalaki ang lumapit at nagtanong, "Gusto mo bang subukan, kuya?" Umiling ako. Ngumiti siya. "Ayos lang po." Masaya na rin ang manood. Tumayo ako at nagmasid hanggang sa matapos ang set. Isang bata ang lumapit at nagbigay sa akin ng isang bote ng tubig. "Pagod ka po ba, kuya?" Kinuha ko ang tubig at ininom. Malamig hanggang sa lalamunan ko. Nagtanong ako sa kanya, "Bakit kayo sumasayaw dito araw-araw?" Agad siyang sumagot, "Kasi masaya, kuya. At magkasama kaming mga kaibigan. Hindi namin kailangang magbayad para sa klase." Tumayo ako ng tahimik. Sa Berlin, kailangan mong magbayad ng entrance fee para sa pagsasayaw. Dito, lupa lang, tugtog lang, at mga kaibigan lang. Umalis ako sa Rizal Park, sumakay ng jeepney, papunta sa Quiapo. Doon, may isang band na tumutugtog ng libre sa tabi ng Pasig River. Ang singer ay isang matandang lalaki na may paos na boses, kumakanta ng Maynila, Maynila. Itinaas ng mga nakikinig ang kanilang kamay at sinundan ang ritmo. May mga magkasintahan na nagyayakapan, may mga pamilya na kumakain ng bibingka at puto bumbong. Tumayo ako at nakinig hanggang sa matapos ang kanta. Bumaba ang singer ng entablado at nagtanong sa akin, "Gusto mo, kuya?" Sumagot ako, "Sobrang gusto." Ngumiti siya. "Para po sa Maynila ang kantang iyan, ang lungsod na hindi nang iiwan ng sinuman." Tumayo ako ng tahimik. Ang lungsod na hindi nang iiwan ng sinuman. Kagabihan, bumalik ako sa hotel ng 200 ng madaling araw. Blanko pa rin ang file ng artikulo. Binuksan ko ang email at sumulat sa boss ko. "Magre-resign po ako. Isusulat ko po ang artikulong ito para basahin ng mundo." Pinindot ko ang send at nagsimulang mag-type. Akala ko noon, ang tunay na nightlife ay dapat madilim, malamig, may pader. Ngunit tinuruan ako ng Maynila na ang tunay na nightlife ay ang neon light na yumayakap sa lahat, kung sino ka man, saan ka man nanggaling, walang saradong pinto dito. May mga bukas na puso lang. Andong. Nag-type ako hanggang 5 ng umaga. Ang file ay 30 pahina ang haba.
Ang pangalan ng artikulo, 72 oras na nagbago kay Maximilian mula sa German journalist tungo sa isang taong nagmamahal sa Maynila. Pinindot ko ang save at natulog sa ibabaw ng keyboard. Nananaginip na ang lahat ng neon light sa Maynila ay nagtipon-tipon at naging hugis puso at niyakap ako. Alam ko na, ito ang punto ng pagbabago at hinding-hindi na ako babalik sa pagiging dating ako. Ikapitong araw, nagising ako sa sunod-sunod na tunog ng telepono. Email mula sa dating boss. Max, nababaliw ka na ba? Nag-resign ka dahil sa Pilipinas? Bumalik ka rito, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Binasa ko ito at ngumiti. Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang laptop. Ang 30 pahinang file ng artikulo ay kumpleto. Pinindot ko ang send sa isang sikat na independent online magazine sa Europe. Ang headline, 72 oras na dapat matutunan ng Berlin mula sa Maynila. Pinindot ko ang send at isinara ang laptop. Bumaba ako sa lobby sa huling pagkakataon. Hinihintay ako ng parehong receptionist. Inabot niya sa akin ang isang paper bag. Pasalubong po. Filipino sweets at Filipino coffee. Dalhin ninyo po pauwi. Kinuha ko ito nang nanginginig ang kamay. Salamat po. Maraming salamat. Ngumiti siya ng malaki. Bumalik po kayo kuya. Laging naghihintay ang Maynila sa inyo. Sumakay ako ng taxi papunta sa Paliparan. Habang nasa biyahe, binuksan ko ang Facebook. Ang artikulo na pinadala ko ay na-post 10 minuto pa lang ang nakalipas, 1,000 shares. Ang unang comment mula sa isang Filipino. Salamat po sa pagkakita sa amin kung sino kami. Ang sumunod na comment mula sa isang German. Gusto ko nang pumunta sa Maynila. Ngumiti ako ng halos maiyak. Pagdating ko sa Naya, naglakad ako papunta sa check-in counter. Ngumiti ang parehong opisyal na nagsauli ng laptop. Uuwi na po kayo? Tumango ako. Tinatakan niya ang passport ko at bumulong. Salamat po sa pagsulat ng magagandang bagay tungkol sa amin. Nagulat ako. Nabasa ninyo? Ngumiti siya. Nag-share po ang buong Paliparan. Tumayo ako ng tahimik at yumukod sa kanya nang hindi ko namamalayan. Yumukod din siya. Naglakad ako papunta sa gate, nagdaan sa airport branch ng kape ni Manong. Nakatayo ang may-ari at kumakaway. Kuya Max, libre na po ang huling tasa ng kape. Iniabot niya sa akin ang isang tasa ng hot espresso. Kinuha ko ito nang nanginginig ang kamay. Salamat po kuya. Naglakad ako, papunta sa gate. Hindi tumitigil sa pag-agos ang luha ko, ngunit luha iyon ng kaligayahan. Umalis ang eroplano. Tumingin ako sa ibaba. Unti-unting lumiit ang Maynila. Ang mga neon light ay maliwanag pa rin, para bang kumakaway. Ipinikit ko ang mga mata ko at bumulong sa sarili. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang neon light ay hindi lang ilaw, kundi ang puso ng mga taong tumatanggap sa isa't isa. Mami, Anchromosa, Anchromosa. 3 buwan ang lumipas sa Berlin. Nakatayo ako sa harap ng isang lumang theater sa distrito ng Kreuzberg. Isang malaking karatula ang nakasulat, Bangkok Lessons Conference on Inclusive Nightlife. Pinalitan ko ang pangalan, ngunit ang espiritu ay nananatili. Puno sa loob ng mga city planner, artista, DJ at lokal na politiko, lahat ay may hawak na tasa ng Filipino coffee. Sa entablado, may isang malaking graffiti ng rainbow-colored neon light na nagyayakapan at nagiging hugis puso. Umakyat ako para magsalita. 3 buwan ang nakalipas. Pumunta ako doon para manira ng isang bansa. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na ang pagkakaiba-iba ay hindi problema. Ito ay kapangyarihan. Malakas ang palakpakan. Pagkatapos ng event, isang Filipinang dalagita ang lumapit sa akin. Siya si Nena, mula sa eskolta. Ngumiti siya ng malaki. Kuya Max, sinundan kita rito. Gusto kitang tulungan sa pag-organisa ng event. Niyakap ko siya at tumingin sa paligid. Ang pink, asul at rainbow-colored neon light na dating nasa Maynila ay nagliliwanag na ngayon sa Berlin. Alam ko na, ang paglalakbay ko ay hindi nagtapos sa NAIA. Nagsisimula pa lang ito at ang neon light na dating simbolo ng murang nightlife ay naging simbolo na ngayon ng pag-ibig, pag-uunawa at pagbabago. 1 taon ang lumipas. Nagbago ang Berlin sa paraang hindi ko kailanman inakala. Ang Bangkok Lessons
Ngayon ay Manila Lessons Conference ay ginanap sa ikalawang pagkakataon. Mahigit 3,000 tao ang dumalo. May mga DJ mula sa poblasyon na nagle-lecture, may mga graffiti artist mula sa eskolta na nagpi-paint sa pader ng live, may may-ari ng lugawan mula sa Quiapo na nagbukas ng booth at nagbigay ng libreng lugaw. Sa malaking entablado, may neon light sign na nakasulat, "Neon is not noise, neon is heart." Icon. Nakatayo ako sa tabi ng entablado, pinapanood ang mga German na nagtataas ng kamay at sumusunod sa ritmo ng Pinoy remix. Pinapanood ang mga magkasintahan na German na nagyayakapan at sumasayaw. Pinapanood ang mga batang Filipino na dating nagha-hip-hop sa Rizal Park na nagtuturo na ngayon ng breakdancing sa mga batang German. Kinuha ko ang mikropono. Noong 1 taon, pumunta ako rito para sabihin sa lahat na mas mahusay ang Berlin. Ngunit tinuruan ako ng Maynila na walang lugar na mas mahusay. Mayroon lang mga lugar na hindi pa natin nauunawaan. Malakas ang palakpakan. Pagkatapos ng event, lumabas ako ng gusali. Ang pader ng theater ay puno na ngayon ng graffiti. May larawan ng jeepney na nakasuot ng sunglasses. May mensahe sa German na nakasulat, "Diversity is not chaos, it's power." Sa ibaba, may maliit na sulat kamay mula kay Nena para kay Kuya Max. Salamat sa pagdadala ng neon light dito. Tumayo ako at binasa ito hanggang sa maiyak ako. Kagabihan, lumipad ako pabalik sa Maynila para iorganisa ang susunod na Manila Lessons Conference, ngunit sa pagkakataong ito, sa Maynila, lumapag ang eroplano sa NAIA ng 4 ng umaga. Lumabas ako ng gate, hinihintay ako ng parehong opisyal. Ngumiti siya ng malaki. "Maligayang pagdating sa bahay, kuya." Yumukod ako at bumulong. "Salamat po sa paghihintay sa akin." Sumakay ako ng taxi. Nagtanong ang driver, "Saan po tayo, kuya?" Sumagot ako, "Sa Makati po. May dance event sa Makati Square ngayong gabi." Umalis ang sasakyan sa paliparan. Ang iba't ibang neon light ay dumaraan sa bintana. Tumingin ako sa labas at ngumiti. Ang pink na neon light na dating kinasuklaman ko ay naging ilaw na ngayon na nag-uwi sa akin. Binuksan ko ang phone ko at nag-type ng Facebook post. 1 taon ang nakalipas, pumunta ako dito para manira. Ngayon, bumalik ako dito para magpasalamat. Salamat Pilipinas sa pagtuturo sa akin na ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa matataas na gusali, kundi sa puso na sapat na malawak upang yakapin ang lahat. Pinindot ko ang post at tumingin sa labas ng bintana. Gumigising na ang Maynila. Ang unang sikat ng araw ay tumama sa neon light, kaya't mas lalo itong nagliliwanag. Alam ko na, hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng kwento na isasalaysay ko habang buhay. Ang kwento ng isang batang German na akala niya ay nahahati sa mabuti at masama ang mundo, ngunit tinuruan siya ng Pilipinas na mayroon lang mga taong hindi pa nagkakakilala at ang neon light ay hindi kailanman naging ilaw lang. Ito ay isang tulay na nag-uugnay sa mga puso. 2 taon ang lumipas. NAIA. Nakatayo ako sa lugar kung saan ko nahulog ang laptop ko. 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, hindi ako nag-iisa. Sa tabi ko ay nakatayo si Nena, may hawak na whiteboard. Nakasulat sa sulat kamay niya, "Neon Heart Project, Berlin to Manila." Sa likuran namin, may 40 batang German, 4 batang Filipino at 20 opisyal ng paliparan. Lahat ay nakasuot ng parehong t-shirt. Nakaburda sa dibdib, "Neon is Heart." Kinuha ko ang mikropono. Umaalingaw-ngaw ang boses ko sa buong arrival zone. 3 taon ang nakalipas, tumayo ako rito na may galit. Akala ko, ang Pilipinas ay lupain ng murang neon light. Ngayon, tumayo ako rito na may pag-ibig dahil tinuruan ako ng Pilipinas na ang neon light ay hindi lang ilaw. Ito ang puso ng mga taong piniling tanggapin ang isa't isa. Malakas ang palakpakan. Ang parehong opisyal ng paliparan ay lumapit sa akin. Inabot niya sa akin ang isang paper bag, pasalubong pa rin po. Pero ngayon, may dagdag na 1 lata ng Filipino coffee. Ipamahagi niyo po sa mga bata sa Berlin. Yumukod ako at niyakap siya. Isang batang Filipino ang nagtaas ng karatula. "Salamat Kuya Max sa pagdadala ng neon light sa Berlin." Isang batang German ang nagtaas ng karatula at sumagot,
Philippines Neon McFry. Tumawa ang lahat. Tumingin ako sa paligid. Ang pink, asul, at rainbow-colored neon light ay sumasalamin sa sahig ng paliparan. Hindi na ito ang ilaw ng beer bar. Ito ay ang ilaw ng Youth Exchange Program, ang ilaw ng conference na ginaganap taon-taon, ang ilaw ng pagkakaibigan na tumawid sa mga kontinente. Kinuha ko ang kamera ko at nag-type ng caption sa isip ko. Mula sa lugar kung saan nawala ang aking gamit, ito ang lugar kung saan nakita ko ang aking sarili, nakita ko ang mga kaibigan, nakita ko ang aking bahay. Nagpaalam ako. Humarap sa akin si Nena at nagtanong, "Kailan ka po babalik sa Berlin?" Ngumiti ako. "Hindi na. Ito na ang bahay." Ngumiti siya ng malaki at niyakap ako. Sumikat ang rainbow-colored neon light para bang nakangiti. Alam ko na. Ang milagro ng Pilipinas ay hindi nasa mga ilaw, kundi nasa puso ng mga taong piniling buksan ang pinto at tanggapin ang isang dayuhan. At ngayon, bukas ang pinto na iyon ng mas malawak kaysa noon para sa lahat, saan man sila nanggaling, anuman ang inisip nila noon. Dahil sa huli, hindi tayo naglalakbay para maghanap ng perpektong lugar, kundi para maghanap ng lugar na magpapabuti sa atin. At para sa akin, ang lugar na iyon ay ang Pilipinas. Itinaas ko ang aking kamay at bumulong, "Salamat po." Sa paggawa sa akin mula sa isang taong mapanghusga tungo sa isang taong nagmamahal sa bansang ito ng higit sa lahat sa mundo. Muling nagliwanag ang neon light, para bang sumasagot, "Maligayang pagdating sa bahay." Wakas.